Hi, ako po si Troy, isa po akong dairy farmer na galing sa Israel, United States at ngayon po nandito sa New Zealand. Nagsimula ang journey ko noong nag-enroll ako ng kursong agriculture sa Ifugao State University. Alam nyo, noong estudyante ako noon, nalulungkot ako sa tuwing tinatanong nila ako noon, "Uy, anong course mo?" Kasi every time na sasagutin mo yung tanong nila, lagi nilang sinasabi, "Ba't ka nag-agree? Pangit ng course na yan." Ay, agriculture kinuha mo? Tanim-tanim lang yan eh. Sayang naman kung nag-agriculture ka. Ba't di mo tinake yung chance na mag-criminology? Pangit ng agriculture. Ang hirap maghanap ng trabaho. Agri kinuha mo. Hindi demand ang agri. Naku, ewan ko na lang talaga sa'yo. Pinapahirapan mo lang ang buhay mo sa agri. Wala ka namang mapapala dyan. Ang masakit pa dun, every time na nalaman nilang agriculture yung kinuha kong course, parang bumababa ang tingin nila sa akin. Ni halos parang ayaw nila akong pansinin kasi farm lang daw yung bagsak ko. Kaya ako pinili yung kursong agri kasi yun yung gusto ng puso ko. Pero sa mga sinasabi ng mga taong nasa paligid ko, parang nawalan ako ng gana. Minamaliit nila yung pagiging future agriculture ko. Minsan naiiyak ako noon sa kaiisip kung tama ba itong desisyon ko. Never ko pang naranasan na makompliment na, "Huy, ang ganda ng course mo, agri." Never. Puro lahat ng negative yung sinasabi. Pero hindi ko pinansin lahat ng paghuhusga sa kursong napili ko. Tinuloy ko pa rin hanggang tinapos ko yung kursong agriculture. Dito na nga nagsimula ang journey ko sa pangingibang bansa. Noong 4th year college ako, ay pinadala po kami sa Israel through agro-studies para makapag-intern ng agriculture. Na-assign po ako sa Israel ng fruit trees at dairy farm. Bale, 1 year po akong nakapag-intern sa Israel through agro-studies. Pagkatapos ng internship ko sa Israel, umuwi po ako ng Pilipinas para makapagtapos ng aking pag-aaral sa kursong agriculture. Kasi yung pinasok ko po sa Israel is on-the-job training. Pagkatapos ng graduation ko sa Pilipinas, hindi na po ako nagdalawang isip na mag-apply sa United States bilang isang trainee. Nag-apply po ako sa Far East at yung Far East po yung tumulong sa akin para makapunta sa United States. Habang ongoing yung application ko, ay nagtrabaho muna ako sa isang lending company sa aming probinsya. Nang nagtrabaho ako sa lending company, ay 2 months ko pa lang, nag-resign na agad ako kasi sobrang baba ng sahod at napakahirap yung trabaho. Hindi tulad noong nasa Israel ako, kahit intern pa lang po ako ay at least yung stipend allowance na binibigay sa amin ay medyo malaki-laki. Kaya simula noon, sinabi ko sa sarili ko, sa abroad na lang ako talaga magtatrabaho. Para kahit sobrang pagod mo na, worth it naman yung masasahod mo. Hindi ko na tinuloy yung trabaho ko sa Pilipinas. Hinintay ko lamang yung application ko sa United States para maihanapan nila ako ng employer sa farm. Noong may employer na ako sa farm sa United States, nagpa-schedule na po ako ng embassy interview para makakuha po ng visa. At yun nga, sa awa ng Diyos ay nakakuha po ako ng visa papuntang United States. Noong nasa US ako ay na-assign po ako sa isang poultry farm. Ang pangalan ng farm na na-assignan ko ay Rose Acre. Ang Rose Acre Farm ay pangalawa sa pinakamalaking kumpanya ng itlog sa United States. Bali, nag-train ako sa United States ng 1 taon. Pagkatapos ng training ko sa United States, nag-apply ako sa Australia ng student pathway. Kaso, nagkaproblema ang aming consultancy na inapplyan, kaya hindi na lang namin tinuloy. At isa pa, napakahirap pag ikaw ay naka-student pathway dahil sobrang laki yung magagastos mo sa pag-apply at yung mga magagamit mo pag nandun ka na. Ang balak ko ay pag-uwi ko sana ay lilipad sana agad ako sa Australia. Pero yun nga hindi natuloy dahil nagkaproblema yung aming inaplayang consultancy. Dahil naiinip ako sa kahihintay, inisip ko na lang na mag-tourist visa dito sa New Zealand at maghanap ng trabaho. Kapag mag-a-apply kasi ako ng agency, aabutin na naman ako ng 4 to 5 months para mai-process ang aking visa. Dahil hindi na ako makapaghintay, nag-tourist visa na lang ako dito sa New Zealand.
kasi mabilis lang yung process kapag ikaw ay naka-tourist visa dito. Pagpunta ko dito sa New Zealand ay nag-apply ako sa mga legit agency na nag-hire ng mga dairy farmer dito. Ang mga agency na in-applyan ko noon dito ay Friends Recruitment, CC Recruitment at The Regions. Pagkatapos kong nag-apply sa mga agency na nabanggit ko, ay in-schedule nila ako for initial interview. Pagkatapos ng initial interview sa agency, in-schedule naman nila ako sa interview sa mga employers. At ayun na nga, ang unang nakahanap sa akin ng employer ay yung The Regions. Kaya sa The Regions na lang po ako nag-focus sa aking application sa pag-apply. Noong may employer na ako na hinanap ng The Regions ay in-schedule naman ako for interview para sa employer. At ayun nga, malaking pasasalamat ko sa Panginoon at nagustuhan ako ng employer. Pagkatapos noon ay nagbigay na po ng kontrata ang aking employer at yung agency po yung nag-process sa aking work visa. Naghintay lang ako ng 1 buwan bago ma-approvean yung aking work visa dito sa New Zealand. Ang kagandahan pala sa pag-apply ng agency dito ay wala po kayong babayaran kasi libre po lahat. Ang binayaran ko lang po dito ay sa medical ko at IELTS. Bale lahat po ng ginastos ko sa pag-apply ng trabaho dito sa New Zealand sa dairy farming ay umabot po ng 150,000 pesos. Sa ngayon nga ay isa na po akong dairy farm assistant dito sa New Zealand. Bale, 5 months po pa lang ako na nagtatrabaho dito sa farm. Hindi ko alam kung itutuloy ko ang aking kontrata kapag matatapos ito or magtra-transfer naman ako sa ibang bansa tulad ng Canada, United Kingdom or Ireland. Yan nga po ang aking journey sa paghanap ng trabaho dito sa New Zealand ng dairy farming. Sa ngayon nga po ay magsisimula na akong mag-vlog dito sa New Zealand. And I make contents about agriculture, abroad, travels, challenges, inspiration, cultures, personal vlogs, good vibes, and helping many people as possible. Kung nagustuhan mo ang aking content, please follow, like, and share. Thank you for watching at kita-kits po tayo sa susunod kong video.